Magandang oras mga mahal. Ipagpaumanhin nyo kung natagalan po ang aking pag-upload dahil meron po akong tinitrain na papalit sa akin dito. And I'm counting days at magbabalik na po ako sa bansang Pilipinas. Narito na nga karugtong ng ating kwento. Mabilis ang paglipas ng mga araw at sa kabutihang palad ay wala namang nangyari kay Laura. Hindi matrace kung sino ang nag-text kay Alfie, lalo pat cellphone ni Laura ang gamit nito at wala ring fingerprint na naiwan sa screen. Maliban sa fingerprint ni Laura. Siguro ay nag-gloves ang kumuha nito kaya hindi nila matukoy kung sino. A penny for your thoughts? Napakurap-kurap si Laura nang magsalita ang katabi niyang si Louie. Ngumiti ito sa kanya nang makuha nito ang atensyon niya. You seem preoccupied these days. Is there any problem? I can lend a hand. We're friends after all. Sinuklaan niya ang ngiti nito. I appreciate the offer but thank you. I'll keep it for myself. It's nothing important. Tugon ni Laura. Napatango naman si Louie. If you're not busy, I want to invite you over to our house tomorrow night. You could bring Ate Mera if you want. It's just that tomorrow is my special day and I'd like to invite all my friends over for dinner. Don't worry about the transportation. I can give you a lift. Ani Louie. Sandaling napaisip naman si Laura. Magpapaalam muna ako. Sasabihan ko rin sa Ate Mera. Tugon niya. Umayos ng upo si Louie sa kanyang tabi. Okay. Napatingin siya sa direksyon ni Mera at nahuli niya itong nakatingin sa kanilang dalawa ni Louie. Mukhang alam na nitong may sasabihin siya kaya tumango na lang ito. Sumapit ang tanghalian at parehong nasa cafeteria si Lorelai at Mera. Hindi sumabay sa kanila si Louie dahil may kailangan pa itong gawin. What did you guys talk about earlier? Tanong ni Mera nang mailapag ang tray ng pagkain at naupo. Special day niya raw bukas at invited tayo. Sa bahay nila gaganapin ang dinner. Siya na raw ang susundo sa atin. Paliwanag ni Laura. Sandaling natahimik si Mera. Well, inform Alfie about this once we get home. Ani Mera at nagsimula ng kumain. Napatango naman si Laura at nagsimula na rin kumain. Did he invited others as well? Our classmates, I mean. Tanong ni Mera habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain. Napakibig balikat si Laura. Hindi ko alam. Ang sabi lang niya, gusto niyang i-invite yung mga kaibigan niya. Wala siyang nabanggit kung sino pang sasama. I see. Nagpatuloy si Mera sa pagkain. Hindi mapigilan ni Laura ang mapasulyap-sulyap sa kasama. Dahil mukhang malalim ang inisip nito. Kahit anong titig niya talaga rito ay hindi niya mabasa o mahulaan ang tinatagbo ng utak. Mukhang napansin siya nito dahil nakatingin ito sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Napailing na lang si Laura at ibinalik ang atensyon sa kanyang kinakain. You can join them. They should not see you. Komento ni Kiyos habang nag-uusap sila ni Mera, Laura at Alfie sa salas. Bakit naman hindi? Tanong ni Laura sa kanyang isip. I can just allow her to go alone to that party, Kay. She's a woman and we don't even know who the attendees are. Giit ni Mera. I know. I get your point. And I hope you can understand mine as well. He made his way to Mera. You know it's their territory. If they knew about you, it's over for you, me. He softly explained. Natahimik naman si Mera sa sinabi ni Kiyos. Binalingan ni Laura si Alfie na nasa kanya na ang paningin. Hindi na po ako pupunta. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pwedeng pumunta si Mera, pero ayaw niyang ilagay sa alanganin ang ibang tao. You'll go with me. Biglang usal naman ni Alfie na hindi niya inaasahan. Umiling si Laura.
Hindi naman kailangan. Alam niya kung gaano kabisi si Alfie. Hindi naman ito kilala si Louie kaya baka mag-aksay lang ito ng oras kapag pumunta pa sila doon. I insist. Just inform him you will bring a boyfriend or someone else special and tell him I'll drive you there. So there's no need for him to pick you up. Ani Alfie. Bahagyang napabuka ang labi ni Laura sa kanyang narinig. Maging sila Mera at Chaos ay napatulala sa sinabi ni Alfie. What? Tanong pa nito nang mapansin ang mga matang nakatingin at ang pananahimik nila. Naunang nakabawi si Chaos. That old man will be there. It's his grandson's birthday after all. Alfie snapped his hand. That's exactly the point. Why I'm going. Kai, he needs to see me to put him in place. Sino bang tinutukoy nila? Tanong ni Laura sa kanyang isip. Hindi na kumontra si Chaos sa sinabi ni Alfie, kaya mukhang kumpirmado na talaga na hindi na magbabago ang desisyon nito. Meeting adjourned. Pagtatapos ni Alfie at tumayo na bago naglakad papalayo. Naunang pumasok sa classroom si Mera at papasok pa lang si Laura nang biglang sumulpot at humarang sa harapan niya si Louie, kaya napahinto siya sa paglalakad. Should I expect your attendance tonight? Agad na tanong ni Louie. Happy birthday, Louie. I'll be there tonight with someone special. Tugon ni Laura at napangiti na lang kay Louie. Great. Tumabi ito para bigyan siya ng daan. Come on in now. He gestured away inside the classroom. Pagpasok niya ay nasa unahan na si Mera at naroon na rin karamihan sa kanilang mga kaklase dahil bawal malate sa unang subject nila. Hindi rin naman nagtagal ay dumating na ang kanilang guro at nagsimula na ang klase. Ano palang dapat na isuot ko mamaya? Bulong ni Laura kay Louie habang nasa kalagitnaan sila ng discussion. Gumilid si Louie palapit sa kanya habang nasa harapan pa rin ang paningin. Anything you are comfortable with. It's just a dinner party. Not that eventful. Balik nitong bulong. Napatango naman si Laura at napaayos ng upo nang mapatingin sa kanilang guro. Hindi na muling nangulit si Laura hanggang sa mga sumunod na klase. Uwian na nang maalala ni Laura na kailangan niyang kunin ang address ng bahay nila Louie. Louie, pagtawag niya sa kaibigan. Yeah? Ani nito nang balingan siya ng tingin. Inabot niya ang isang pirasong sticky note at ballpen at nagtatakang tinanggap naman niyon ni Louie. What should I do with this? Nagtataka pang tanong nito. Pakisulat naman ng address niyo para alam namin kung saan kami pupunta mamaya. Hindi na kailangan sunduin mo pa ako dahil may maghahatid sa akin doon. Kaya kailangan ko talagang address niyo. Paliwanag ni Laura. Okay. Ani Louie at nagsulat sa papel bago binalik ang ballpen at sticky note sa kanya. Napangiti si Laura habang kinukuha yon pabalik. Salamat. Tumunog ang cellphone nito kaya napatingin siya doon bago muling ibinalik sa kanyang atensyon. I need to go now. They might need some help to prepare for dinner. I'll see you later. Paalam ni Louie kaya kumaway na lang rin pabalik si Laura. Dan, biglang pagsulpot ni Mera na ikinagulat niya. Ba't ka naman nang gugulat, ate? Opo, tapos na kaming mag-usap. Tara na dahil mukhang uwing-uwi ka na. Birong usal ni Laura na hindi naman pinansin ni Mera. Naglakad na sila palabas dahil may naghihintay pa sa kanila. Nasa kalagitnaan ng pagayos ng sarili si Laura nang may kumatok sa pinto ng kanyang silid. It must be Alfie. Sandali lang po. Ani Laura at dali-daling sinuklay ang buhok at pinasadahan ng tingin ng suot na dress sa kaharap na salamin. Napangiti siya dahil na-appreciate niya ang ganda niya ngayon. Mabilis siyang napakilos nang maalalang tao sa labas ng kanyang silid.
Halos patagbo na siyang naglakad palapit sa pinto at binuksan yon. Natigilan siya nang mabungaran doon si Alfie, standing before the entrance of her room, looking so drop-dead gorgeous in his casual white-fitted turtleneck shirt paired to his beige tailored trouser. Mukhang mamahalin rin ang suot nitong sapatos. Sa wrist naman nito ay nakatali ang isang silver wristwatch. You look beautiful Mapuri ni Alfie. Hindi mapigil ang mapangiti ni Laura. Ang pogi mo rin po, Alfie. She giggled while made Alfie chuckle. Ready to go now? Pag-aya ng lalaki. Naiwan ko yung cellphone at wallet sa loob. Saglit at kukunin ko lang. Hindi niya na hinintay pa ang sagot ni Alfie at dali-dali na niyang tinagbo ang bedside table kung saan naroon ang cellphone at wallet na inihabilin ni Alfie sa kanya. Nang makuha ay malalaki ang hagbang na tumakbo palabas ng silid. Nandito na. Salamat sa paghihintay. Ani niya nang makalabas ng kanyang kwarto. Napatango naman si Alfie at iminwestra ang daan. After you. Ngumiti siya rito at lumiko na para maunang maglakad. Narinig niya naman ang nakasunod na mga yabag ni Alfie. Nang malapit na siya sa hagdan at napansin niyang napapantayan na ni Alfie ang kanyang paghagbang dahil nasa tabi niya ito. Bigla nitong nilahad ang kamay sa kanya. Allow me to assist you all throughout this stayway, he offered. Tinanggap naman yun ni Laura at sabay silang bumaba. Naroon at naghihintay sila Mera at Caius. I guess we can't really stop you now, ani Caius nang tuluyan silang makababa. Alfie gave Caius a pat on his back before they went over the exit of the mansion. Nang makalabas ay nakaparada na ang sasakyan sa hindi kalayuan, kaya madali silang nakasakay agad. Once we get there, can you stay by my side? Biglang usal ni Alfie pagpasok nito sa loob ng sasakyan at isinuot ang seatbelt. Napatango si Laura. Oo naman. Baka hindi ko rin naman kakilala yung mga dadalo. Okay. Alfie turned the engine on and drove off. Inabot ni Laura ang sticky note na sinulatan ni Louie ng address nito kanina. Ito pala yung address ng bahay nila. Tinanggap ni Alfie iyon pero hindi tiningnan. I think I know where to go. Nagtataka man at naguguluhan ay hindi na lang pinansin iyon ni Laura. Hindi rin naman nagtagal ang biyahe. Isang mansyon ang natatanaw niya habang nasa tapat pa lang sila ng gate. Nakasunod sila sa mga nakapilang sasakyan. Higit na mas malaki at malawak ang lupain at mansyon ni Alfie kaysa sa lugar na yun, ngunit hindi niya rin may tatanggi na kasing rangya ng bahay ni Alfie ang mansyon na kanyang nakikita. Nang makapasok sila ay naghanap ng parking space si Alfie dahil mukhang marami ang bisita. Kala ko dinner with friends and family lang. Marami ba siyang kapamilya at kaibigan? Tanong ni Laura sa kanyang isip dahil halos occupied na ang parking space. Nang bumaba na si Alfie ay bumaba na rin ng sasakyan si Laura. Nakasabay nila maglakad papuntang entrance ang iba pang guest. Name please, sabi ng lalaking nasa entrance. Lorelai Dawson po. Nakangiting tugon niya. Oh yes, Miss Dawson. Please follow me. Sir Louis in the dining room with his friends. Ani nito at tinalikuran na siya. Nagkatinginan sila Alfie at Laura bago sumunod sa tauhan ni Louie. Nang buksan nito ang dalawang mataas na pinto ay bumungad sa kanila ang mahabang dining table na nasa gitna mismo ng silid. Halos okupado na lahat ng upuan at 3 na lang ang nakikita niyang bakante na nasa tabi pa ni Louie. At ang isa ay nasa pinakagitna. Natigil ang kanilang usapan nang bumukas ang pinto at pumasok sila. Ipinaalam rin ng lalaki ang kanilang presensya. Tama nga si Laura. Wala siyang kakilala doon, maliban kay Louie. Lay. Nagkangiting pagtawag ni Louie sa kanya.
Napakagwapo nito sa suot na tuksedo. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya, ngunit natigilan nang mapansin ang taong kasama niya. Sinulyapan niya ang kasama at muling itinun ang atensyon kay Louie. Si Alfred Howard nga pala. Siya yung tinutukoy ko kanina kasama kong pupunta rito. Pakilala ni Laura kay Alfred. It is a pleasure to finally meet you. Cheers to your special day, Mr. Duagon. I've heard a lot about you. Ani Alfred at nakipagkamay kay Louie. You can call me Louie. Tugon nito. Louie. Napatango si Alfred na para bang tinatandaan nito ang pangalan. Nang magbitawan ng kamay ang dalawa, ay iminwestra ni Louie ang pahabang hapagkainan. Please, have a seat. I'm sorry our dining table could only fit 30 people. That's why they use the living room for extension and to accommodate a few more guests. Naupo si Laura sa tabi ni Louie at tumabi rin sa kanya si Alfred. Kaya pinapagitnaan siya ng dalawa ngayon. I'll sit here. Grandpa occupies the remaining chair. He's still on his way. Ani Louie. Is your grandfather named Louis Duagon? I can see some resemblance. Biglang usal ni Alfred. Yes, that's right. Tugon naman ni Louie. He's a friend of my father, Alfredo Howard. Dagdag ni Alfred. Howard? You're Howard? Medyo gulat na tanong ng kasama nila sa table. Tumango naman si Alfred. Bakit parang big deal ang apelyido nito? Maging ang iba pang kasama nila sa mesa ay nagsimula na rin magbulungan. Ilang saglit pa ay sa isang dumating ang mga maid para ihain ang mga handa. At aksidenteng dumulas sa kamay ng isang dala nitong pagkain, kaya natapon ito sa harapan ni Alfred. Nadumihan tuloy ang suot nito. Can't you do your job properly? Look at what you did. Galit na usal ni Louie. Humingi naman ng paumanhin ng katulong na tinugunan naman ng ngiti na Alfred. No worries. Susan, come and assist Mr. Howard to the bathroom and prepare new clothes for him to change. Utos ni Louie. Stay here. I'll be back. Bulong ni Alfred sa kanya at sumama doon sa inutusan ni Louie. May isang lalaking lumapit kay Louie at bumulong na siyang nagpaayos ng upo nito. Ilang saglit pa ay bumukas ng pinto at bumungad ang may edad ng lalaki. Ito na siguro ang lolo ni Louie. Natahimik ang lahat pagpasok nito habang si Louie naman ay tumayo para salubungin nito, ngunit sumenyas na ang matanda. Good evening, Grandpa. Thank you for coming today, even though I know you are busy. Ani Louie nang maupo ang matanda na sinabayan naman nito. Of course. How can I miss my grandson's birthday? Tugon ni Louis, apo, bago napatingin sa kanya. You must be my grandson's girlfriend. Welcome to the family, Iha. Mabilis naman siyang umiling. Naku, nagkakamali po kayo. Magkaibigan lang po kami ni Louie. Ako nga po pala si Lorelai Dawson. Sinulyapan nito ang apo. You're too slow, Louie. I thought you got yourself a girlfriend already. Binalik nito ang tingin sa kanya. Miss Dawson, by any chance, are you single? Natigilan naman si Laura, ngunit agad ring nakabawi. Sasagot na sana siya nang may nauna nang nagsalita. She's mine. Boses iyon ni Alfred. Napalingon si Laura at nagkatinginan sila ni Alfred na naglalakad na pabalik sa mesa. Iba na ang suot. Tumabi ito sa kanya bago binaling ang tingin sa lolo ni Louie. It's nice to see you again, Mr. Duagon. Bakas ang gulat sa mukha ng lolo ni Louie. Habang si Alfred naman ay matalim ang mga matang nakatingin dito. Anong meron? Bakit nga ba ganun
ang mga tingin ni Alfred. Abangan ang karugtong.